Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Sa pamamagitan po ng ating panauhin, siya po nagtatag at Pangulo ng Confraternity of Mary, Mediatrix of All Grace, Chancellor ng Diocese of Tarlac, at Executive Secretary ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines Episcopal Commission on Family Life. Mga kaibigan, ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang ating kaibigan at kapanalig na si Father Melvin Castro. Magandang araw po sa inyo, Father Melvin. Magandang araw, Kuya Bernard, at sa lahat ng ating mga tagapanood. Sinasabi natin ang Mayo ay buwan ng ating mga nanay at pag nanay ang pinag-uusapan, si Maria ang ating pinakadakilang ina. At sinasabi natin si Maria, Mother of God. Ano po? Ito yung tinatawag nating Theotokos. Ano po? Ano pa po ang ibig sabihin at implications nitong kanyang titulo na ito? Ang nakatutuwa kasi dyan sa unang-unang solemnly defined na title ng Mahal na Birhen, yan ay dinefine in relation kay Kristo. Ang pinagtatanggol doon ng inang simbahan nung panahon na yun ay yung pagiging totoong Diyos ni Kristo. And at dahil yun ang pinagtanggol na si Kristo ay totoong Diyos at totoong tao, ay kailangang i-define din na si Maria ay ina ni Kristo na Diyos at tao at the same time. So, ando doon yung dignity talaga ng isang tao at isang babae na siya ay pinili upang maging instrumento ng muling pagpasok ng buhay at biyaya sa sangkatauhan. At isa po sa pinaka-notable virtue ng ating mahal na ina ay ang kanyang pagiging masunurin, obedience. Lalo na nung nagtagpo sila ng anghel. Ano po? At paano po natin ito masasabing dapat maging inspirasyon at huwaran din ng ating mga nanay sa ating panahon? Una, tigil sa lahat, nakakatuwa yung Latin root word ng obedience. Yung audire. Ibig sabihin ay makinig. Makinig. Kaya siya natutong sumunod Nakinig muna siya. So, nung ang anghel ay binati siya at sinabihang siya ay magiging ina ng Diyos, nagtanong siya, paano mangyayari to? Pero nakinig siya. At mula doon sa pakikinig na yon, natuto siyang sumunod. Kaya yung huling katagaan niya, maganap sa akin ayon sa wika. Alam niyo po, lagi kong binabalikan itong eksena na ito. Dahil inisip ko lang, na kung ako sa aking pag-iisa at biglang nagkaroon ng apparition o pagdating ng anghel sa aking harapan, magugulantang ako. Pero ang ating mahal na ina ay nagawang i-compose ang sarili niya at magtanong sa anghel. Ano po? Nakita ko ito na sa kanyang gulang ay buong-buo ang kanyang intelligence at meron siyang sapat na tapang at lakas na loob. Ganito po ba ito na maaaring tingnan na Father? Una rin kasi dahil ang mahal na Birheng Maria bilang isang tapat na Hudyo, Israelita, araw-araw silang nananalangin. Sa makatwid, yung lumang tipan na kinikilala natin, yun yung buong Biblia na ng mga Israelita nung panahon na yun, ang dinarasal nila araw-araw ay dumating ang manunubos. So, ang mahal na Birhen, tulad ng ibang mga tapat na Israelita, yun ang kanilang hinihiling at dinarasal. Kaya't nung dumating ang anghel at sinabihang darating ang manunubos, pero siya ang pinili, handa siya dahil pinagdarasal niya yun Pero ang nakagulat sa kanya, siya pala yun. Although inaasam dinarasal na dumating ang manunubos, pero wala pa sa atin, siya pala yun. Siya ang magiging instrument. At sabi nyo nga, ang lihim ng lahat ay sa pamamagitan ng pakikinig. Ano po? Ibig din ba sabihin ang bilang halimbawa, ang lahat ng mga nanay ay dapat ding makinig sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran? Una't higit sa lahat, siguro ang pakikinig sa Diyos at sa nagiging tinig ng Diyos sa panahon natin ng inang simbahan. Nabanggit ko ito kasi sa panahon natin, ang figura ng mahal na Birhen na-hijack in quotation mark. Paano po yan? On one hand, yung sa isang extreme version, ang kanilang pakiwari, ginagamit natin ang katauhan ng mahal na Birhen para masubmit natin ang kababaihan. Yet on the other hand, ginagamit ang figura ng mahal na Birhen ngayon ng ultra-feminist para i-advance naman yung ultra-feminist agenda. Ito yung masakit ngayon dahil ang mahal na Birhen hindi naman magpapakita yun, sasabihin niya, mali kayo.
pero naha-hijack yung figure niya. Kaya't higit sa panahon, yung panahon natin ngayon, kailangan na ang ating mga nanay, ang mga babae, lahat, no? Pero lalo higit ang mga kababaihan, ang daming input sa kanila ngayon eh. Itong tunay na babae, itong karapatan ng kababaihan, itong tunay na pagiging nanay, maraming challenge. Ang kailangan makinig talaga sa kaibuturan ng kanilang mga kalooban para wag maligaw, no? Sa dami ng input. Correct. Oo. Nakakagulo kung minsan sa isang babae o nanay sa ating panahon. Kasi nakikita ko rin, Father, na ibang-iba ang figura at itsura ng isang nanay sa ngayon. At kung minsan nakikita mo, hindi na housewife, marami ng housebands. Diba? Parang bumabaliktad ang mga pangyayari. Pero kung sakali po kayang buhay ang mahal na ina sa ating panahon, ano po kaya magiging mensahe niya sa marami nating nanay at kababaihan sa ating panahon sa ngayon? Magpakatatag. Magpakatatag. Ngayon lang, no, sa panahon natin ngayon ay madali, okay naman itong banggitin, ano, dahil tayo ay nangungusap naman sa loob ng sa pangalan ng simbahan. Kamakailan lamang itong Secretary of State ng Estados Unidos, nagkaroon sila ng hearing sa US Congress tungkol sa ano yung policy na ipopromote ng administrasyon na bago ng Estados Unidos. At lantaran sinabi niya na kabaligtaran ng huling 8 taon, ang kanilang ipopromote ay ang karapatan ng kababaihan na kasama ang tagurin niya reproductive health and reproductive rights, na kasama dito ang access to abortion. At ang kanyang paniniwala ay ganito sa tingin niya simple, no? Nakaikot na raw siya sa buong mundo at siya'y naaawa sa mga kababaihan, sa mga nanay, mga nagdadalang tao, na ang kalahati, ito yung wording niya, kalahati ay masayang nagbuntis at manganganak. Pero yung kalahati ay kailangan daw at gusto nilang i-abort. Yun ang paniniwala niya. Ito yung panahon natin ngayon. Ito hindi isang issue ng Pilipinas lang. Buong mundo ngayon ito. Ang nakakatuwa naman sa laban na ito ay andyan ang Muslim, ang mga traditional na mga Hudyo, at ang mga Kristiyano na traditional pa rin na nagkakaisa ngayon dito. At ito rin ang nakakatuwa kung bakit napakahalaga ng figura ng mahal na Birhen ngayon. Sa relihiyong Judaismo, ang Israel, ang isa sa pinakamahalagang babae ay ang mahal na Birhen. Sa ating mga Kristiyano, Katoliko, lalo tigit ang mahal na Birhen. At syempre, sa ating namang mga Muslim, isang kapitulo ng Quran ay nakaukol sa mahal na Birhen Maria. Siguro sa hulit-huli, ang figura ng mahal na Birhen, sa halip na maging dividing factor, ay ang mag-unite sa lahat ng mga religions. Natutuwa po ako at nabibigyan ako ng lakas ng loob na marinig yan mula sa inyo. Dalawang bagay ang aking nakuha, ang maging matatag sa dumarating sa ating panahon sa ngayon at makinig sa ating puso at sinasabi ng ating espiritu at ang utos ng Diyos. Father Melvin, alam niyo po, sigurado po ako maraming kababaihan ang natutuwang marinig ang inyong mga pahayag at para po sa inyong huling pananalita para po sa ating mga tagapanood. Tama, ang buwan ng Mayo ay ang buwan din na ating pagdiriwang ang Mother's Day. Sana, lalo tigit sa mga may agam-agam na ang pagiging nanay sa panahon natin ay hindi isang biyaya, kundi isang pabigat na responsibilidad. Sana po ay balikan natin ang isang simpleng katotohanan na ang Diyos, pwede tayong iligtas ng Diyos sa iba't ibang paraan pero ang ginamit niyang kaparaanan ang ipanganak ng isang sanggol sa pamamagitan ng isang pangkaraniwang babae. The family that prays together stays together.